Peter. Basahin ko lang yung bago tayo magsimula. Basahin ko lang yung sinabi ni Peter sa Acts chapter 4. Verse 7 and 8. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Then Peter, filled with Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel, if with this day we examine of the good deeds done to the impotent man by the means he is made whole, be it known unto you all that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even him, that this man stand here before you whole. Tapos, ang sabi niya sa 12, neither is their salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Alam niyo mga kapatid, walang ibang makakaligtas kundi sa pangalang Jesus. Ngayon, itong mga matataas ang katungkulan sa verse 17 ng chapter 4, pansinin ninyo. But that it is spread no farther among the people, let us straightly threaten them, that they speak henceforth to no man in this name. And they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God's judgment. Kung walang ibang pangalan na makakaligtas si Jesus, at ayaw mong banggitin, at ayaw mong ituro, at ititreten mo yung tao na nangangaral sa pangalan ng Panginoong Jesus, magagaya ka dito sa sinasabi ng Biblia. Sa pangalan ng Jesus, maliligtas ang sinuman na sumasampalataya. At narito ang isang mga matataas na may katungkulan na tinitreten. Ha? Alam niyo yung threaten? Ha? Pinipigilan? Sabi dito, let us straightly threaten them that they may speak henceforth to no more in this name. Babawalan kang ipangaral. Ito yung magliligtas. Ha? Sabi niya, and they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Pero anong sabi ni Peter at saka ni John? Sabi niya, whether it be right in the sight of God to be hearkened unto you more than unto God, judge it. Ha? Ngayon, pagdating sa chapter 5, verse 28, sa chapter 5, verse 28, sabi niya, saying, did not we straightly command you that you should not teach in the name? Sa pangalan ng Jesus, di ba sinasabi ko huwag kayong magturo sa pangalan yan? And behold, ye build Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and other apostle answered. Marami, si Peter at saka yung mga apostol na kasama niya, answered, sumagot, and said, we ought to obey God rather than men! Amen. Amen. Sino makakapigil? Listen, brothers and mga brethren, mga kapatid. I could say, brethren, kasi walang sister dito. Sino ang susundin natin?
yung sinabi ni Pedro, we ought, sabi niya, we ought to obey God rather than man. Ba't mo patitigilin ang nagtuturo ng katotohanan sa pangalan ng Panginoong Hesus? Ba't mo pipigilin? Ba't mo pipigilin? Amen? So, ito mga kapatid, nangyari ito dahil may gustong ipagawa ang Diyos ayon sa kanyang kalooban at kapangyarihan. There is no other name. Hindi pangalan ni Paul ang makakaligtas. Hindi pangalan ni Peter ang makakaligtas. Sabi ni Paul, nabautismuhan ba kayo sa pangalan ni Paul? So kailangan mga kapatid, maging meron tayong sensitivity sa loob, sa inner man, na malaman natin yung nagsasalita. Kapag yung nagsasalita patungkol sa aral ng Panginoon, ibinabalik ka kay Jesus, ibinabalik ka sa Biblia, ibinabalik ka sa katotohanan, makinig ka. Pero kung inilalayo ka sa Biblia, inilalayo ka sa katotohanan, suriin mo. Si Peter, meron na tayong good example mga kapatid. Meron na tayong good example. Meron na tayong good example. Bakit tayo mag-obey sa tao? Kung pipigilin ka, Brad, huwag mong ipangaral, huwag kang magturo. Ito ang ipangaral mo, ito ang ipangaral mo. Hindi tao ang magtuturo mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, the Holy Spirit will teach us. At yan ang pag-aaralan natin ngayon sa umaga nito mga kapatid. Sapagkat alam ko, may plano ang Diyos kung bakit nangyari ang mga bagay. Hindi tayo patitigil katulad nila Pedro. Hindi tayo patitigil katulad nila Pedro at ng mga apostol na sumigaw ng katotohanan. Kahit pinipigil ka ng mga matataas na may katungkulan, na may pinag-aralan, hindi tayo papipigil. Ano gagawin natin? We must obey God. We must obey God. Hallelujah. Inintro ko yun mga kapatid para ma-stable ang ating espiritu na kailangan ang dapat pakinggan ay ang Diyos. Hindi yung gusto ng tao. Yung gusto ng Diyos ang dapat masunod. Nicolaitan spirit, dinodominahan mo ang tao, kinokontrol mo ang tao dahil yung gusto mo pasunurin mo. Hindi pwede. Sumunod ka sa gusto ng Diyos, pati ikaw na nagsasalita. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, thy will be done, O Father. Kung ang Panginoon Jesucristo nga nakikinig mismo sa sinasabi ng Ama, ikaw na iniligtas niya, ba't ayaw makinig? Diba? So, hopefully na ang message nito ay may kahabaan ito, pero loobin ng Diyos na may deliver na maganda. Bago tayo magpatuloy, humingi tayo ng gabay at nubay sa ating Panginoong Diyos. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na aming sinasampalatayanan, na siyang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. Diyos ng mga apostol, yun din ang Diyos. Ikaw rin ang Diyos na aming sinasampalatayanan at sinasamba sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, Ama, ikaw ang pumilos sa aming kalagitnaan. Mahusap ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Mananatili kami sa iyong mga salita sapagkat ito'y utos ng aming Panginoong Jesus. Buksan mo ang aming puso sa oras na ito, ang aming kaisipan. Ikaw ang mahusap, Panginoon. Ipahayag mo ang nararapat namin malaman. Ibigtis mo kami sa karunungan na nagmumula sa iyo. Kapahayagan na nagmumula sa iyo. Higit lalo na ang iyong pag-ibig ang siyang maghari sa bawat isa sa amin. Maghariin mo sa aming mga puso. Maghari ka sa aming puso at kaisipan naman. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay na ikaw ang may taas at maluwalhati. Ama, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Ang pamagat ng ating mensahe ay Unshakable Kingdom. Na ito ay mababasa natin sa Book of Hebrew, chapter 12, verse 25 hanggang 29. Basahin natin. Ganito po ang sinabi. See that ye refuse not him that speaketh, or if they escape not, who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth. But now we had promised, saying, yet once more, I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Verse 28. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, wherefore we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Sabi niya rito, we receiving a kingdom which cannot be moved. Sabi niya rito, we receiving a kingdom which cannot be moved. At tanggapin natin ang karihan na ito'y hindi magagalaw, hindi matitinag, hindi mayayanig, mga kapatid. Itong mensahe ito ay dumating, mga kapatid, nung araw. First time, alam ko ayon sa mga istorya, first time na nagkaroon ng lindol dito sa Qatar. Kung first time na nagkaroon ng lindol, doon sa experience na pagtatrabaho sa building na kung saan tayo nagtatrabaho, mula sa itaas, mararamdaman mo ang pagyanig. Ito'y literal na pagyanig. At habang nagyayanig na literal, makita mo ang tao, they will run for their life. Tatakbo yan at gusto niya maligtas niya ang kanyang buhay. At makita mo ang commotion habang yumayanig, nagkakagulo. Yan ang totoo niya. At kung mahina ang building, mabubuko ito at magdudulot ng kasiraan o kamatayan. Magigiba. Ibig sabihin, may maalis, may matatanggal. Ngayon, ito'y literal na nangyayari. Dadalhin natin ang spiritual na pagyanig. Hindi pagyanig ng lupa na katulad sa naranasan natin dito sa Qatar 2 beses, na kung saan ang mga tao ay nagkaroon ng kaguluhan. At ito naman ay dadalhin natin sa spiritual na pagyanig. Ang earthquake, ang ibig sabihin, ay paggalaw sa surface ng lupa. Ngayon, iba naman yung sinasabi dito sa Biblia, sa verse 26, chapter 12 ng Hebrew, verse 26. Sabi niya rito, whose voice then shook the earth, but now he had promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Ang gagamitin niyang pagyanig, yung tinig, mga kapatid. Yung tinig. So dito, mga kapatid, hindi siya literal na pagyanig ng lupa, mga kapatid. Kundi ito ay pagyanig na kung saan ay may nais siyang iparating. Sapagkat sinabi niya rito
sa verse 27. And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken. Yung word na ito, ang nagsisignify. Ha? Basahin mo sa Tagalog, Brad. Ano yung signify sa Tagalog? Umahaling tulad. Sa verse 27. Ito salita minsan pang ay buko. Buko ang pag-alis ni niya ang mga bagay na niyanig. Gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. So may mayayanig, may matatanggal at merong mananatili. At ito ay sa pamamagitan ng salita, mga kapatid. Sa pamamagitan ng salita. Kaya dito ang ibig sabihin ng earth-shaking, challenging, or upsetting basic principles, beliefs, or assumption. So ngayon, yung dictionary, sinasabi niya na ang earth-shaking, iba naman sa earthquake. Ang earth-shaking, na sinasabi niya rito, earth-shaking, upsetting basic principles, beliefs, or assumption. Kasama ang beliefs at sa kanyang inaakala ng mga tao. Halimbawa, nagbigay assumption ng isang matalinong tao o geologist o isang eksperto sa mga pagsisiyasat kung anong mga panahon o anong mga mangyayari. Kapag nagbitaw ng salita na ang buong mundo ay makakaranas ng pagbagsak ng Skylab. Siguro mga bata pa kayo. Yung Skylab na yan, nung binanggit, yung Skylab na isang babagsak sa mundo, nagulumihanan ng mga tao. Narinig mo yung Skylab? Yung mga kainan ito. Nayanig ang tao dahil alam nila mabubunaw ang mundo. Kapag may isang boses o tinig o salita, ang nayayanig, hindi yung lupa, ang nayayanig yung tao. Halimbawa, sasabihin sa'yo, mamayang gabi mamamatay ka na. Mamamayayanig ka. Kasi malulusaw na ito. Itong kinakatayuan mo, mayayanig ka. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita, ay nagkakaroon ng pagyanig. Ngayon, bumalik tayo sa salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos, katulad yung hinalimbawa ko kanina, si Peter nung sumigaw siya at ipinangaral ang pangalang Jesus, marami ang nayanig. Pariseo at Iskriba, Saduceo, mga matatalinong tao, at ipinagbawal na sabihin ipangaral ang pangalang Jesus. Nayanig sila, mga kapatid. Nauga. Ngayon, meron tayong isang tutunghayan na pangyayari kasi nga, ang nais kong diinan dito, mga kapatid, sapagkat ang pamagat ng mensahe natin ay unshakable kingdom, na ang ibig sabihin, we're receiving a kingdom which cannot be moved. Mababasa ito sa 28 ng chapter 12 ng Hebrews. Ang tututukan natin dito, ano yung kingdom na hindi masishake, hindi mayuyuga, hindi matitinag. Yung mananatili, sabi niya, yung mga nauga, matatanggal. Yung hindi nauga, mananatili. Ano ngayon itong kaharian na hindi pwedeng mauga? Kaharian ng Saudi Arabia, sinasabi, hindi mauga, ng lindol literal, nauga na. Qatar, nauga na. Ang Middle East dati, naniniwala sila, hindi mayayanig ng lindol, nauga na. Literal ha? Ngayon, sa buong mundo, merong umuuga sa buong mundo, hindi literal na pagyanig, spiritual na pagyanig sa salita ng Diyos. Ito ngayon ang umuuga sa buong mundo. Ito ngayon. Ano ngayon ang kingdom na mananatili? Ang sabi niya, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Ngayon, makakatanggap tayo ng isang kaharian na hindi matitinag, hindi mauga. Ano ngayon ito? Tungayan natin ang isang pangyayari. Tingnan natin ang Lucas chapter 1, chapter 2.
chapter 2. Basahin natin ang verse 1. Okay, verse 4. Chapter 2, verse 4. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be touched with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was, that while they were there, the days were accomplished that they should be delivered. And she brought forth her firstborn, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same countries shepherds abiding in the fields. May mga pastol sa lugar na yon, sa bansang iyon, keeping watch over their flock by night. Yung mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa sa gabi. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Pansinin ninyo sa verse 10. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Ang sabi niya rito, ano yung dala-dala ng anghel? Ano yung dala-dala? Good tidings. Mabuting balita. Yan mo ang dala-dala ng angel. And mind you mga kapatid, ilagay ko yung text natin dito. Hebrew. Ang text natin is Hebrew 12:25 hanggang 29. Okay. Ang Lucas, ang sabi niya sa Lucas chapter 1 onward, anong sabi niya sa verse 10? Ang sabi niya, Behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. So ang dala-dala niya, ano yung sa Tagalog yung good tidings? Mabuting? Mabubuting balita. Okay? So ito, mabubuting balita ito. Mabubuting balita. Ngayon, kung mabubuting balita ang dala-dala, masaya ka. Di ba? Hindi ka mauuga. Hindi ka masishake. Hindi ka mauuga. Ngayon, tandaan natin, ang pagdating ng isang tinig ay tinatawag na sa pamamagitan ng Diyos, nagsasalita siya sa pamamagitan ng itong voice na ito. Ano yan? Audible voice, voice through angel, di ba? At messenger. Okay. Tignan natin kung paano makarating voice or word. Okay. Tuloy natin ang basa sa verse 12. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel, a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angel were gone away from them into heaven, the shepherds said unto them, Let us now go even unto Bethlehem, and see things which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. Sabi niya, tingnan natin ito na magkatuparan, mag-come to pass, yung sinabi ng Panginoon sa atin. So dumating ang tinig, dumating ang balita, dumating ang salita,
sa pamamagitan ng anghel. Sa pamamagitan ng anghel. Kanino dumako ang balita? Sa mga pastol, mga kapatid. Sa mga pastol. Ngayon, sa 16, and they come with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning the child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherd. Namangha sila doon sa sinabi ng mga pastol. Pero yung sinabi ng pastol, kanino galing? Sa angel. Kanino galing yung sinabi ng angel? Sa Diyos. So kung i-trace mo, ito ngayong salita, dumaan sa anghel, ipinadaan sa pastol at nakarating sa tao. Ha? Ngayon, pansinin natin sa sila'y namangha, mga kapatid. Sa 19, but Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned glorifying. Pansinin nyo sa verse 20. And the shepherds, yung mga pastor, returned. Anong ginagawa? Glorifying and praising God for all these things that they had heard and seen, as it was told unto them. Ano ang naramdaman? Pagpupuri, niluluwalhati. Ano sa Tagalog, bro? Niluluwalhati at pinupuri ang Diyos. Dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita. Ano ang sinabi ko sila? Tingnan mo, dapat pala, anong gagawin mo? Ha? Sa verse 20, anong sabi niya? Glorify God. So, kung may marinig kang tinig na hindi ka mayayanig, isa lang gagawin mo. Kaya mo, tignan natin ha, glorify and praising God. Ano yung sabi niya dyan? Glorify and praising God. Ha? Sabi niya, that they had for all things that they heard and seen. Ha? For all things that They had heard and they had heard. Tignan niyo ha, yung narinig at seen. Nakita. Ngayon, ito ang maganda sa huli niya, sa verse 20. Ang sabi niya, as it was told unto them. Ha? As it was told unto them. Sino may sabi? Yung anghel. Yung sinugo ng Diyos. Ngayon, kung anong sinabi sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng anghel o ng mensahero, ganun din ang sabihin mo. Ganun din ang sabihin mo. Huwag kang gagawa ng iyo. Gawin mo yung yung narinig at nakita. Tignan mo itong attitude na ito. Iisang Espiritu ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo kung anong narinig ko sa Ama. Anong nakita ko sa Ama. Yun ang sinasabi at ginagawa niya. Ang may isang Espiritu na tagasunod ng Panginoon, wala kang gagawin kundi makinig. At yung makita mo, yung maranasan mo, yun ang sasabihin mo. Hindi yung naranasan ng iba. Yung naranasan mo sa Panginoon, yun ang sabihin mo. Ito, naranasan ng mga ito, naranasan ng mga pastor. Yun ang naranasan nila. Kapag dumating ang salita ng Diyos, ang kanyang tinig, hindi ka mayanig. Ano? Magkakaroon ka ng kagalakan. Magpupuri ka sa Diyos. Wala kang kapaitan. Ito mga kapatid, kailangan suriin natin. Ngayon, tingnan natin kung sino ang natinag. Ang pastor, hindi natinag. Ang pastor na kinausap ng amin, hindi natinag. Hindi nayanig.
Ngayon, tingnan natin sino ang nayanig. Gusto niyo malaman sino ang nayanig? Amen. Matthew, chapter 2. Verse 1. Now, nandiyan na kayo mga kapatid. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king. Anong panahon ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? The days of Herod. And who is Herod therefore? He is king. Tingnan niyo rin pa. Matthew chapter 2, 1 onward. Ipinanganak ang ating Panginoong Hesus during the time of Herod the king. Okay. Basahin natin. Behold, there came wise men from the east to Jerusalem. A wise man. Okay? Saying, where, verse 2. Nakasunod kayo mga kapatid? Amen. Shall we say all praise the Lord? Amen. Praise the Lord? Praise the Lord. Amen. Sabi niya sa verse 2, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen the star in the east and are come to worship him. Sabi niya. Ngayon, pansinin ninyo ipinanganak si Jesus sa panahon ng hari. Sinong hari? Si Herodes. Ngayon, itong mga wise man nung dumating, nagtanong. Sabi nila, where is he that is born King of the Jews? Ilagay natin ngayon ito. Ha? Sa verse 2 ito, where is he ano? That is born King of the is born King of the Jews. Okay. Nagtanong itong mga wise men. Ngayon, verse 3 tayo. When Herod the king heard these things, ano yung narinig niya? Patungkol sa anak. Ha? Word. Yeah? He was troubled and all Lord Jerusalem. with him. Ano ang napakinggan? Ha? Ito ang napakinggan, yung voice, yung word ng wise men. Ang voice ng wise men, where is he that is born King of the Jews? Ngayon, si Herod, sa verse 3, when Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with it. Nabagabag, nabalisa, nayanig. Bakit mayayanig samantalang siya ang hari? Ha? Ha? Nagkaroon ng tension. Pansinin ninyo ilagay natin ito. Anong sabi niya rito? Herod the king heard these things. He was troubled. Itong si Herod the king heard these things. Yung heard these things, ano nakalagay? Tama? He was troubled.
narinig niya, ito mga kapatid. Ito ang narinig niya, may ipapanganak na hari. Ito yung nagpapatrobol sa kanya. Ito ang umuuga sa kanya. Bakit? Bakit sa mayayari? Ay bakit siya napatrobol? Ba't siya nayayari? Ikaw ba naman? Ikaw ang hari dyan! Ha? Ikaw ang hari dyan, tapos maririnig mo, may papalit sa'yo, may bagong darating. Eh, gusto mo ikaw ang hari. Siyempre, may papalit sa'yo hari, mababagabag ka mga kapatid. Ang pag-uusapan natin dito, hindi tayo aalis about kingdom. About kingdom mga kapatid. Tandaan ninyo, ang pinag-uusapan natin, kingdom na hindi mayaman eh. Unshakable kingdom. Sabi niya, makakatanggap tayo ng kaharian na hindi matitinan. Ngayon, kung si King Herod ay isang matatag, literal, na hari siya, bakit ka matitinan? Eh, ikaw ang hari niya. Ikaw ang mudir. Ha? No tension. Ha? Eh bakit ka sabi ng mga Indiano dito sa atin? Pagka may problema, too much tension. Muskil. Problema daw, too much tension, sabi ng mga Indiano rito. Mga Bangladesh, mga Nepal. Pati Koreano na kasama natin, ang sabi, muskil, too much tension. Ngayon, siyempre, bilang hari na ikaw ang kasalukuyan doon, tadatnan ka na, uy, may darating na bagong hari, na bagabag siya. Eh, ang pinag-uusapan ay kingdom, pag-aari. Nakikita nyo ngayon yung hindi pagyanig ng lupa, mga kapatid. Kailangan dalhin natin yung ating kaisipan sa spiritual na aspeto. Pag-ahari. Ngayon, tatalakayin natin hanggang maabot natin yan. May pagyanig ngayon, mga kapatid. Dahil sa voice. Dahil sa tinig. Nung dumating ang tinig sa mga tupa, ay sa mga pastor, hindi man sila nayanig. Anong nangyari? Nagkaroon ng kagalakan. Nagkaroon ng kagalakan. Eh bakit itong si King Herod, nung dumating yung tinig sa pamamagitan ng mensahero, mga wise men, aba, bakit nayanig? Bakit natinig na nauga? Tignan natin ang mga sumunod na pangyayari. Verse 4. And when he had gathered, kasi hindi lang si Herod ang nayanig, mga kapatid, and all Jerusalem with him. Alam mo kung bakit? Pansinin niyo sa verse 4. And when he had gathered all the chief priests, scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Inipon niya dito at nagpulong sila at inaalam kung saan yung Kristo papanganak. Siyempre, bilang hari, may mga die hard sa kanya. Die hard. Kung ano yung sinabi ng hari, hindi mababalik. Ayan yung mga prinsipyo. Kaya ang dapat pakinggan, si hari lamang. Ha? Tama. Malalaman natin mamaya kung sino ang dapat nating pakinggan. Hari. Amen. Malalaman natin kung sinong hari ang ating pakikinggan. Okay? So dito mga kapatid, nagkakaroon tayo ng iba't ibang pakikisalamuha sa iba-ibang tao. Nakakarinig tayo ngayon buong bansa, buong mundo, na literal, nayayanig ang mga iba-ibang bansa. Naglilikha ito ng kaguluhan, literal. Ngayon, ito ang mas matinding inaabangan. Yung digmaan. Kapag may news alert,
marami ang nababahala. Maraming nababahala. Literal ito, maraming nababahala na magigera ang iba-ibang bansa at pasasabugin ang mga missile o kung ano ang atomic bomb, kung ano man yan. Nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa mga salita ng mga tao. Kasi nga, yung mapakinggan ng Moses. Subalit, ang tinig ng Diyos, hindi yan maglilita ng kaguluhan kapag ang binakuhan katulad ng mga pastor. Tingnan mo ang salita ng Diyos, nung dumating ang tinig sa pamamagitan ng mga anghel at dinala sa mga pastor, hindi naglikha ng kaguluhan. Bagkus nagkaroon ng saya. Ha? Pero kapag tao, naglilikha ng kaguluhan. Kaya dapat nating pakinggan, sabi ni Peter, we ought to obey God rather than man. Yung tinig ng Panginoon Diyos ang ating pakinggan. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, wala siyang ibang pakikinggan kundi ang Ama. Wala siyang ibang pakikinggan kundi ang Ama. Hindi siya makikinig. Kaya nung tinukso ang ating Panginoon, hindi siya makikinig doon kasi nga nakalagay sa puso ng ating Panginoon Jesucristo. Isa lang ang pakikinggan niya. Hindi siya nayanig sa boses ni Satanas, hindi nayanig ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Ang boses ng Diyos ang pinakinggan niya. Boses ng Ama, hindi siya nayanig. Hindi siya nakikinig. Ngayon, kapag ang ating Panginoong Diyos nagpadala ng mensahero o message, katulad ni Herodes, dahil may pinoproteksyonan ka, kapag ang salita ng Diyos hindi para sa iyo, mayayanig ka. Kapag ang salita ng Diyos hindi nauukol sa iyo, mayayanig ka talaga. Pero kung ang salita ng Diyos nauukol sa iyo, hindi ka mayayanig. Yun yung kingdom which cannot be moved. Hindi ka mayayanig. Nung dumating ang tinig mula sa langit, doon sa ilog ng Jordan, hindi nayanig si Juan. Nagala sapagkat ito ang katuparan. Pagka ang salita ng Diyos dumating sa iyo, huwag kang mapagabang, huwag kang mayanig, bagkus magalak ka. Bakit nagkakaroon ka ng pagyanig? Bakit ka nauuga? There is something wrong. Kaya mamaya titignan natin sa Biblia kung anong sinasabi niya. Ngayon, tingnan natin ang mga paghahalimbawa, mga kapatid, sapagkat ako naniniwala na ang Panginoong Diyos ay may mabuting gagawin. Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Hindi natin maabot o malirik ang lahat ng bagay, subalit naniniwala tayo ang Diyos unti-unti ipapahayag sa atin ang kanyang plano at ang kanyang kasakdalan para tayo rin ay masakdal. Ang kanyang sakdal na kalooban upang tayo ay madala doon sa kanyang plano para sa atin. So, pansinin nyo ang verse 7. Chapter 2, verse 7. Then Herod, when he had previously called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. Ano sa Tagalog, brad? Pakibasa sa Tagalog. Nang pagkagayoy, tinawag ni Herodes ng Lihim ang mga partas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. Tingnan mo yung hari may pagkatuso. Lihim siyang tinatawag yung mga wise men. Para alamin niya, kumuha siya ng impormasyon. Alamin niya. Alam niyo kung bakit? Mali ang motibo niya, mga kapatid. Ang sabi niya sa kanyang bibig, upang siya naman ay magsamba, pero iba ang motive.
Alam niyo ang nangyari? Basahin natin sa verse 16. Verse 16. Then, nandiyan kayo? Chapter 2, verse 16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceedingly wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, in all the cause thereof, from 2 years old and under, according to the time which they had diligently inquired to the wise men. Tingnan mo, di ba nag-inquire siya sa verse 7? So yung inquired niya, nag-estimate, mula sa baby hanggang 2 taon, nandun naglalaro yung sinilang. So ang gagawin niya, parang walang papalit sa kanya, ipapapatay niya, para walang papalit sa kanya na maghahari, ipapapatay niya kasi nga, nag-inquire siya dun sa wise men. From baby, infant to 2 years old, kailangan nandun, ipapatay lahat. Ipapatay lahat, mga bata. Kaya lang, ang hindi alam ni Haring Herod, bago niya iutos yun, meron ng utos ang Panginoon kung ano ang gagawin ng ni Joseph. Basahin natin ang verse 13. Chapter 2, verse 13 ng Matthew. Verse 12 hanggang 13. And being one of God in a dream that they should not return to Herod, they departed to their own country, another way. Verse 13. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph. Yung anghel, nagpakita kay Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt and be thou there until I bring thee word. Tiyan mo dalhin mo doon sa Egypt. Hanggang, ano sabi niya? Hanggang, until I bring the word. yes. So, ibig sabihin, naghihintay din ng instruction si Joseph. Hindi gumagawa ng sariling desisyon, haka-haka o kuro-kuro, Amen. kundi, sabi ng anghel, until, sabi niya kasi rito, and flee into Egypt, and be thou there until I bring the word, for Herod will seek the young child to destroy him. Tignan mo bago mag-utos si Herod na patayin, nakatanggap na ng instruction si Joseph na alisin yung bata, alisin ang ating Panginoong Kristo. Kaya yung mga idea na hindi may dovetail sa Biblia, mali na, bakit daw hindi pa pinatay yung bata ng baby pa? Marunong ka pa sa plano ng Diyos. Ito nga, kung basahin mo ang Biblia, hindi mo pwede yan. Kasi nga, kulang sa pagbabasa ng Biblia, kaya hindi mo alam ngayon yung series ng Biblia. Bakit yung bata, ba't di pa pinatay? Pero kung nabasa mo na ito, hindi mo na itatanong yan. Amen. Kasi alam mo, bago ipapatay, meron lang abiso, meron lang abiso ang anghel. Yung abiso na yun mula sa Diyos. Isinubuha ng anghel para sabihin kay Joseph. Which guys? That's right. Dapat ganon. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong desisyon. At kapag ka nalaman, hirap mong bawiin dahil mali yung desisyon na nagawa mo. Amen. That's right. Maliwanag sa Biblia, mga kapatid. Huwag natin pangunahan ang Diyos. Magpasakot tayo sa Diyos. May plano ang Diyos, mga kapatid. Ngayon, ang pinag-uusapan dito ay ang paghahari. Ngayon, tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pansinin ninyo mula dito sa wise men, hindi pa ipinapanganak. Sa verse 2,